Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. So, na-miss niyo ba ako? Ayan, nag-birthday lang, di na nag-upload. Hindi, wala talaga nagsisend. So, pero ito nag-send to noong October 21. So, sabi ko sa kanya, maghihintay tayo ng mga kasabay. So, ngayon naman may mga sumabay pero hindi ko siya mabovoice over agad. Sorry po, medyo busy. Ayan, at sa mga nakapanood po nung ang unofficial trailer po, sana suportahan po ninyo ang Wounds, the limited series. Anyways, eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni JR, no? Dear Kuya E, after ng gawain ay muli akong nagbalik sa barangay namin. Sa aking pagbabalik ay nagpaalam ako sa amo ko na magpapahinga muna ako ng ilang linggo upang makabawi na rin sa mga kasalanan ko sa girlfriend ko. Umuwi ako sa bahay paupahan kung saan ako umuupa ng kwarto. Natulog ako upang makabawi ng lakas mula sa mahabang biyahe at pagod sa trabaho. Bago ako matulog ay nag-usap muna kami ng girlfriend ko at pagkatapos kinausap ko naman ang kapatid niya at si Iram. Napagkasunduan namin ng girlfriend ko na mag-date kinabukasan at total day off naman din niya. Kaya pagkatapos namin mag-chat ni Jeyo at Iram ay natulog na agad ako. Maaga akong nagising at tulad ng nakagawian ko ay sa umaga sinimulan kong mag-ehersisyo para mabuhay ang aking dugo at mga kalamnan bago ko simulan ng araw. Nariyan na ang pagpupush up ko para mas humulma ang malaki kong dibdib at braso. Nag-squats at sit-ups din para sa abs ko. Taray, sana may abs. Para mapanatiling batak at maganda ang hubog ng katawan ko. Gusto ko kasi na maipakita sa girlfriend ko ang maskulado kong katawan para pag nag-ano kami ay masatisfy siya, ganun ba yun? Tumagal din ako ng 30 minutes sa pag-ehersisyo. Pagkatapos ay hinagilap ko ang tuwalya at ipinatong sa balikat ko. Bit-bit ang sabon at shampoo ay lumabas ako sa inuupahan kong kwarto na nakabrief lang. Total, madaling araw pa lamang at malamang sa malamang ay wala pang taong gising ng ganitong oras. Sa bahay na ito ay dalawa lamang ang karaniwang banyo. Isa para sa babae at isa para sa lalaki. Meron ding sa kusina na ginagamit ng lahat ng mga umuupa. Nariyan ang lutuan, lamesa at mga upuan. Patuloy ako naglakad upang marating ang bahaging yun ng bahay. Nang makarating ako roon ay nakita ko si Kuya Ed na nagkakape sa lamesa. Si Kuya Ed po ang katiwala sa gusali na ito. Dahil may katagalan na rin sila na nangungupahan dito ay ipinagkatiwala na sa kanya ang pangongolekta ng pambayad sa upa. Sabi ko, magandang umaga Kuya Ed. Nakita kong nagulat siya sa pagsulpot ko sa may kusina. Kamuntikan na rin niyang mabitawan ang tasang hawak niya. Ikaw pala yan, JR. Kinulat mo ko, wika ni Kuya Ed. Inapuhap niya ang suot niyang salamin at agad naman na isinuot ito. Napansin niya ang ayos ko na tanging kapiranggot na tela lamang ang suot ko at may hawak na sabon at shampoo. Hindi maitatatuwa sa kanyang itsura ang pagkabigla sa gawi ko. Ikaw ba naman ang makakita ng ganitong kabatak na katawan na tanging manipis na tela lang ang suot? Taray. Taray. Hindi, na-imagine ko lang, no? Lalo na't bakat na bakat dito ang aking naguhumindig na popsicle. Kaya kahit sino siguro ay mabibigla. Nako, gagamit ka ba ng banyo? Kasi yung gripo sa banyo ng babae at gamit naman ni Mrs. ay yung banyo na panlalaki, wika niya. Ganun po ba? Kapapasok lang po ng asawa nyo? Kuya Ed, oo, pero mabilis lang naman iyon. Wala pang 5 o 10 minuto kung maligo yun. Kung gusto mo, antayin mo na lang. Sige po. Naninigarilyo ka ba?
magdalawang stick ka muna. Pagkatapos mo dyan, tapos na rin siguro yun. Iniabot niya sa akin ang kahan ng sigarilyo at lighter. Hindi na ako tumanggi. Kumuha ako ng sigarilyo at nagsindi. Tamang-tama na medyo malamig na umaga. Tamang-tama sa medyo malamig na umaga ayun. Humila ako ng upuan sa tabi ni Kuya Ed at inilapag ang tuwalya, sabon at shampoo na dala ko. Maaga po atang nagising ang misis nyo, kuya. Maaga kasi pinapapasok ng amo niya. Sumabay na rin akong gumising dahil maya-maya ako naman yung papasok. Humidhit akong muli ng yosi para maibsan ang lamig na nadarama ko. Pagkatapos ay ininat ko ang aking mga paa at kamay habang nakaupo. Dito napansin kong napatingin si Kuya Ed sa katawan ko at lalo na sa paps ko. Napalunok laway pa ito sa nakikita niya. Ikaw pa ba, JR? Anong oras ang pasok mo? Inauutal niyang pagsasalita. Ala po akong pasok ngayon pero may date po kami ng girlfriend ko kaya maaga po akong gumising. Alam niyo na para makabawi sa mga panahon na malayo ako. Sabay tango lamang siya tanda ng pagsang-ayon niya. Hindi ko maipakawari ang pagsulyap-sulyap nito sa pagtitig niya sa aking katawan. Medyo matagal-tagal din na ginawa niya yon. Yung tipong kinakausap ko siya ngunit tila ba nakadiretso sa aking paps at katawan. Nakapokus yung muka at paningin niya na minsan nawapalunok laway pa. Matagal ka na bang nagwo-workout? Bilib kasi ako sa ganda ng katawan mo. Wika ni Kuya Ed. Hindi po. Siguro batak lang sa trabaho. Pwede ko bang hawakan? Hindi pa ako nakakasagot ay nakaramdam ako ng pagpisil sa aking braso at sa aking dibdib pati sa abs. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, kinatsansingan na ako ni Kuya Ed. Abay, matigas pala ang muscle mo. Wika ni Kuya Ed. Habang nagsasalita siya ay naroon na rin yung pati yung kanyang kamay ay nadoon sa aking abs at hita. Paminsan-minsan ay nilalaro pa niya yung balahibo sa aking hita. Dahil dito, nagduda na ako sa tunay na pagkatao ni Kuya Ed. Kahit alam kong may asawa siya at mga anak. Tumayo ako at hindi pa rin maalis ang malagkit nitong tingin sa aking katawan. Dahil sa may kataasan din naman ako ay tumapat sa mukha niya ang paps ko na nakatago sa manipis na tela. Ayaw mo bang titigan ng mas malapit? Kanina ka pa kasi nakatitig dyan, wika ko. Nakita ko ang bigla niyang pananahimik at parang napahiya. Pasensya ka na, JR. Namanghalang talaga ako. Bakla ka ba, Kuya Ed? Sasagot pa lamang ito nang lumabas na ang misis niya at sinabing ako na raw ang paunahing maligo kasunod ng paghalik sa kanya at pag-akyat sa kwarto nila. Hindi pa rin nakasagot si Kuya Ed sa tanong ko kaya hinubad ko na ang suot kong brief sa harap niya at tumambad ang aking paps. Ayan Kuya Ed, para hindi ka na mahirapan. Napalunok ito ng laway lalo na malapitan niyang nakita ang aking paps. Kinuha ko ang sabon, shampoo at tuwalya pagkatapos lumakad ako papuntang banyo. Kung handa ka nang magsabi ng totoo, iiwanan kong bukas ang pinto ng banyo para makasilip ka. Ayos ba? Sabay iwan ng pilyong ngiti. Tumungo ako sa banyo upang makaligo na at gaya ng sinabi ko ay iniwan kong bukas ang pinto. Habang nagsasabon ako ng katawan ay nakita kong nakatayo na si Kuya Ed sa may tapat ng pinto. Ano Kuya Ed? Aamin ka na ba? Siguro nga JR, bakla ako. Pagkasabi niya noon ay nagbanlaw ako upang maalis ang sabon na tumatakip sa katawan ko at hinaltak siya papasok ng banyo sabay sara ng pinto. Dito sinimulan ko siyang pakainin ng aking paps at habang kumakain siya ay biglang kumatok ang misis niya. Mahal, ikaw bang nasa loob? Hindi ate, ako po. Ikaw pala JR, alam mo ba kung nasaan si Kuya Ed mo? Ngingisi-ngisi ako dahil tila kinakabahan si Kuya Ed sa nangyayari pero hindi pa rin niya iniluwa ang aking paps. Baka lumabas lang ate, bakit mo po hinahanap? Naiwan ko kasi dyan sa banyo yung salamin ko sa mata. Pakihanap na lang at pakiabot sa akin.
Ngumiti ako kay Kuya Ed at iniabot sa misis niya ang salamin nito sa mata habang nakakubli ang katawan ko sa likod ng pinto at masaya na walang kamalay-malay ang misis niya na ang mister niya ay lumalantak ng paps ko. Sabi ng kanyang misis, "Salamat JR." Isinara ko ang pinto at iniharap si Kuya Ed sa pinto. Inalis ko agad ang suot pambaba nito at sinimulan ko ng itanim ang aking paps sa kanyang likuran. Makalipas ang ilang minuto ay sumabog na nga ako, Kuya E, at sa loob niya. Pagkatapos ay hirap siyang magsuot ng short at lumabas ng dahan-dahan dahil siguro sa hirap at sakit ng kanyang likuran. "Salamat Kuya, grabe ka talaga." "Ang sarap," wika ni Kuya Ed. "Sana maulit pa ulit at sana lihim lang natin ito." Pagkatapos nito ay nagpatuloy na ako sa paliligo at nang makatapos ay umakyat na ako sa kwarto ko at pinuntahan ang girlfriend ko para sa date namin. Ang susunod po dito, Kuya E, ay ang last part na. Salamat po sa pagbibigay buhay sa kwento ko at sa mga storya ng bawat taga-subaybay sa iyo. More power Kuya E at God bless. Ayun, ang daming adventures na JR, no? Natawa ako kay Kuya Ed. Pero anyways, abangan po natin ang kanya daw na last part na letter at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Share ko lang, no, parang ano ba, hindi ko alam, parang ano ba, boses malat pa ako. Anyways, no, nung pagkatapos kasi ng birthday ko, tapos 'di ba umpisahan yung mga kampanyahan. So ayun, marami kasi nagpapagawa sa akin ng mga jingle. So nagko-compose ng kanta pero walang bayad yun, free of charge ako. Natatawa ako kasi in 2 days naka 5 kanta ako. So 5 kanta, 4, yung isa meron siya sariling composition pero yung 4 yun na compose kong kanta na ako lang na sabi ko pagtiyagaan niyo yung medyo hindi magandang audio. So yun. Kaya siguro ako minalat dahil ayun, yung iba pasigaw yung kanta. So ako yung nag-compose. Siguro mali din ako na siyempre naghahanap kasi ako ng mga kanta na na yung bagay rin sa boses ko, pero minsan na ko na pasigaw pala yun. Pero anyways, medyo may boses pa naman ako, no. Uli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay. Masaya naman ako kasi narinig ko yung boses ko, no. Magsawa sila sa boses ko. Anyways, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.